Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang aking pong bahagi ay makikita sa Communion with God, chapter 15, entitled Great and Precious Promises. Sa 2 Peter chapter 1 verse 4, ang sabi po dito, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutan at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ang Diyos ay nagtala ng hindi mabilang na mga pangako na makikita lamang sa ating pong pagbabasa sa kanyang banal na kasulatan. Alam ng Diyos na ang mga taong nagkasala ay nangangailangan ng magpapalakas sa kanila, magbibigay ng dakilang pag-asa, at tutulong sa kanila na sila ay lalago sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. May dakilang mensahe ang Panginoon sa ating lahat sa pamamagitan ng ating mga karanasan araw-araw. At nais ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng iba't ibang mga hamon sa buhay na ating pong nararanasan. Napakaraming pangako ang ating Panginoong Diyos. Natitiyak ko po na ang bawat isa po sa atin ay nakaranas ng isang karanasan na masasabi po natin na tunay nga na kapag ang Diyos ay nangako, Kanya itong tinutupad. Ang ating pong Panginoong Diyos ay walang sawang ibinibigay ang mga pangangailangan ng Kanyang mga anak. Sapagkat alam niya, tayo bilang isang tao ay nangangailangan ng Diyos, tagapagligtas, nag-aalalay at nagkakalinga. May mga pangako ang Panginoon, kagaya na lamang ng mga mababanggit ko po sa gabing ito. Pangako ng kaligtasan, pangako ng pagsagot ng lahat ng ating mga panalangin, pangako na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu ay handang tumulong sa kanyang mga anak. Pangako ng Panginoong Diyos na tayo ay kanyang bibigyan ng kapayapaan, kagalingan kung tayo ay may mga karamdaman, at higit sa lahat, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pangako na handang tumulong ang mga banal na angheles sa bawat isa sa atin, lalo't higit sa lahat kung ang ating buhay ay nanganganib. Pangako ng kanyang muling pagdating. Pangako na tayo ay kanyang babaguhin. Napakabuti ng ating pong Panginoong Diyos. Malimit sa ating pong mga karanasan sa ating pong buhay, dumarating yung mga katanungan. Siguro depende na rin lamang po sa level ng karanasan po natin na minsan napapaisip tayo, tunay nga ba na gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako? Siyempre naman po, alam po ninyo, meron po akong karanasan. Meron akong nakilala way back 2008 nung ako po ay na-assign doon po sa Capiz as a missionary. Meron po akong naging kaibigan na isang family. Sila po ay mga missionary family din naman at naging close ko po sila. Pero dumating po yung panahon na nawalan po ako ng contact sa kanila kasi nawala yung cellphone ko, nawala lahat ng mga contact ko sa mga kaibigan ko. Since then, ang sabi ko sa Panginoon, papaano ko po ulit makikita ang mga kaibigan kong ito, ang pamilyang ito? Matagal ng panahon, sa totoo lang po, it was 2008 na nawala na po yung connection ko po sa kanila. And it is really amazing na netong 2024, sapagkat matagal ko na rin pong idinalangin sa Diyos na gagawa ang Panginoon ng kapamaraanan upang makita ko ulit ang isa sa spiritual friend ko na kung saan ginamit ng Panginoon
na nagpalakas ng aking pananampalataya. Hindi po ito aksidente, kundi I believe na ito po ay pamamaraan ng Panginoon para makita ko siya. Si Pastor ang sabi niya sa akin, punta tayo sa NBC. And then, pero bago niya ako niyaya, matagal ko na pong panalangin na gusto kong makita ulit ang kaibigan kong ito. At nung niyaya ako ni Pastor, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, siguro ito yung isa sa kapamaraanan mo. Hindi ko alam kung papaano ko makikita ulit yung kaibigan ko. Pero ikaw na nakakaalam ng mangyayari, at ikaw na naghahawak ng time schedule, at ikaw ang gagawa ng kapamaraanan, and I believe on that. And then, kasagutan po sa aking panalangin, 2008 until 2024, almost 16 years na idinadalangin ko po na makita ko po yung kaibigan ko. Nakita ko po siya sa NBC. Sabi ko sa kanya nung makita ko, Kuya, natutuwa ako kasi napakabuti talaga ng Panginoong Diyos. Hindi itinadhana, talagang plano ng Panginoon na kami ay magkita. And I am so blessed na nakita ko siyang muli. Tunay nga po mga kapatid na kung mayroon tayong mga idinadalangin, 15 years na yan, 5 taon, 20 years na yan na idinadalangin natin na tila bagang wala pang kasagutan, pero nangako po kasi ang Panginoon na anuman po yung mga hihilingin natin sa ating Panginoong Diyos ay ipagkakaloob po niya. Kaya I believe na ang bawat isa po sa atin ay maraming mga karanasan na nagpapatunay na tunay nga ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Palaging pinapaalala sa atin na huwag nating kaligtaan na magbasa ng kanyang banal na kasulatan upang maipaalala po sa atin ang kadakilaan ng ating pong Panginoong Diyos at maipadama po niya sa bawat isa sa atin na mayroong Diyos na nakikinig sa atin at nakakaalam kung anong mga pangangailangan po natin. Pag ang Diyos ay nangako, kanya po itong ginagawa. Hindi kagaya ng tao na tila bagang ang pangako ng tao ay tila bagang isinulat sa hangin na mamaya wala na at nakalimutan na. Ang sabi po sa Hebrew chapter 6 verse 18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Walang kaluguran at kasiyahan ang Diyos sa mga pangako po natin na hindi po natin tinutupad. Malungkot po ang Panginoon sa mga panahon na tayo ay nangako at hindi po natin ito ginawa. Pagsumikapan po natin na gawin po natin ang mga pangako po natin sa ating Panginoong Diyos. Sa tulong po ng banal na Espiritu, mapagtatagumpayan po natin ito. Tayo po ay gagabayan ng Panginoon at aalalayan po niya. Uulitin ko po, kapag nangako ang Panginoon, ginagawa po niya ito. Tunay nga na hindi nagsisinungaling ang Panginoon sa atin. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang mga subukan ng pananampalataya, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang lugar, kung anuman ang mga ito, ang ating Panginoong Diyos ay handang ipaalala sa atin ang kanyang mga salita na nagbibigay ng buhay sa atin, nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagpapasigla ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Huwag po nating kalilimutan na magbasa ng kanyang banal na kasalita. Huwag po nating hayaan na tayo ay lamunin ng mga makamundong mga impluwensya o mga bagay o pangako ng mundo. Alalahanin po natin, ang mundong ito ay hindi po talaga
para sa atin na tirahan, kundi ang Panginoon po ay may inilaan na masigit na masaya, masagana na tahanan na ating pong tatahanan kasama ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Naway patuloy po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon.